Naghahanda na sila Ramon para sugurin ng mga kabalyero. Pinuntahan ni David si Catherine sa kanilang silid para yayain ng umalis. Buong akala ni David ay hindi pa tapos maligo si Catherine, kaya pinuntahan na niya ito sa banyo. Laking gulat niya nang hindi niya ito nakita. Kaya napatakbo siya sa nagbabantay at sinabing nakawala yung binabantayan niya sabay suntok. Nakuha ni Catherine ang susi ng gate kaya nakalabas ito. Sinabihan ni David si Bullet na hanapin si Catherine ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakatakas si Catherine gamit ang isang van at dali-dali siyang umalis. Hinayaan na ni David dahil alam niyang uuwi si Catherine sa mansyon nila. Kaya nagmadali na silang pumunta sa mga kabalyero dahil alam nilang magsusumbong si Catherine sa lolo niya. Nagtataka naman sila Primo bakit ang tagal makabalik nila Tanggol. Sinubukan tawagan ni Ben si Tanggol pero nakapatay ang telepono nito. Inisip ni Primo na baka nalagay sila sa alanganin. Malakas naman ang kumpiyansa ni Berting kay Tanggol na ayos lang sila at baka may pinatrabaho lang si Don Facundo sa kanila. Habang patuloy pa rin pinapahirapan nila Facundo sila Tanggol, dumating naman si Catherine at agad na hinanap ang kanyang lolo para sabihin ang balak ng mga Montenegro. Nakita ni Catherine ang nangyayaring kaguluhan kaya hinarang siya ni Bettina at sinabihang huwag istorbohin ang kanyang lolo dahil iginaganti nito si Pablo. At sa pilitang hinila ni Bettina si Catherine papunta sa loob ng kanilang bahay. Binabaybay na nila Ramon at David ang daan papuntang mansyon ng mga kabalyero. Humingi ng tawad si David kay Ramon dahil nakatakas si Catherine. Iniisip ni Ramon na sinadya ni David na patakasin si Catherine. Ngunit mabilis namang itinanggi iyon ni David at sinabing gagawin niya ang lahat para mapatunayang tapat siya rito. Kaya hiningi ni Ramon ang ulo ni Facundo bilang patunay ng katapatan niya. Hindi naman naniwala si Bettina kay Catherine sa sinabi nitong plano ng mga Montenegro. Inisip pa nga niya na desperado na si Catherine kaya sinasabi niya yon. Ipinasok na sa loob ng isang bodega sila Tanggol. Pataas na nakatali ang kanilang mga kamay para siguradong hindi sila makakalaban. Pinahirapan ng husto ni Facundo ang magkakaibigan. Isa-isa niyang papatayin ang mga ito. Hanggang hindi na nakatiis si Tanggol at sinigaw niya ang kademonyohang pagpatay ni Pablo kay Bubbles na talagang ikinagulat ni Marcelo. Sinagot siya ni Facundo na wala pa rin daw siyang karapatang patayin si Pablo para sa pipitsuging babae. Sinegundahan naman ni Juancho na dapat lang daw mamatay si Bubbles kaya ipinapatay ito ng kanyang inang si Bettina. Lahat ng masasamang salita laban kay Bubbles ay malinaw na narinig ni Marcelo kaya lalo siyang nag-uumapoy sa galit. Inutusan ni Facundo si Marcelo na patayin na silang lahat pero itinutok ni Marcelo ang baril kay Facundo na ikinagulat nito. Galit na inilabas ni Marcelo ang hinanakit niya sa ginawa nila kay Bubbles. Nalito naman silang lahat sa reaksyong iyon ni Marcelo. Kaya nagtatakang tinanong siya ni Facundo kung ano ang pakialam niya sa hampaslupang babaeng si Bubbles. Doon sinabi niya na ang hampaslupang iyon ay ang nag-iisa niyang anak na tinanggalan nila ng karapatang mabuhay. Ngunit talagang matigas ang puso nila Facundo at sinabi kay Marcelo na wala siyang pakialam sa anak niyang si Bubbles. Kaya lalong naghinanakit si Marcelo sa narinig at lalo niyang napatunayan na napakaliit ng tingin nito sa mga tao. Sa galit ni Marcelo ay una niyang binaril si Juancho, ang anak ni Facundo. Nagkabarilan na sila hanggang sa nabaril ni Madonna si Macasantos dahil kinampihan nito si Marcelo. Sabay namang binaril ni Madonna at Facundo si Marcelo kaya napaupo na ito.